Anong ibig sabihin nito? Kasunduan sa sustento. 300 lang kada buwan. Pulubi ba ang tingin mo sa akin? Hindi ka ba natatakot tamaan ng kidlat? Tigilan mo ako. Sa ganyang drama, ang 300 kada buwan ay dahil lang kina lolo at lola. Kaya ko ibinibigay sa inyo. Shen Hao, ang lakas ng loob mong kausapin ang nanay mo ng ganyan. Nagpalaki yata ako. Nang walang utang na loob. Nagpalaki. Simula bata, ang lahat ng gastusin ko ay sagot ni na lolo at lola. Sino ang pinalaki nyo? Noong high school ka, sino ang bumili ng mamahaling computer para sa iyo? Shen Jiahua. Minsan, napapahanga mo rin ako. Kung tama ang pagkakaalala ko. Ang computer na iyon ay sinira ni Shenlong bago ibinigay sa akin. At binili iyon gamit ang danyos na ibinayad ni Zhao Kai. Nang saktan niya ako, pirmahan mo na lang. May 300 ka pa kada buwan. Kapag hindi mo pinirmahan, wala kang makukuha kahit magkano. Shen Hao, wala ka talagang utang na loob. Noon pa lang, dapat, iniwan ka na lang. Sa probinsya, Shen Hao. Tatay mo pa rin yan. Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng ibang tao sa iyo? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Pero kapag nasira ang reputasyon ko, magdedemanda ako sa korte. Mag-aaral sa ibang bansa ang kapatid mo. At mahina ang kita namin. Wala kaming pera. Pampaaral sa kanya. Shen Hao, alam ko. Ayaw mo sa akin. Bilang madrasta. Pero si Shenlong, kapatid mo pa rin. Kapag nagtagumpay siya sa pag-aaral, ikaw rin ang makikinabang. Cake Susan, anak mo si Shenlong. Hindi ko siya kapatid. Wala akong pakialam kung mag-aaral siya sa ibang bansa o hindi. Shen Hao, kapag hindi ka nagbigay ng pera, mag-iskandalo ako sa kumpanya mo. Sisiguraduhin kong hindi ka matahimik. Ang kakapal ng mukha nyo. Mga ipokrito. Diretsuhin nyo na ako. Ayaw nyo ba? Putulin ang ugnayan natin. Dahil gusto nyo akong perahan. Hindi ka makakawala sa akin. Responsibilidad ng anak na magbayad sa utang ng ama. Kailangan mong ibigay ang hinihingi ko. CJ, gusto nyo palang magbayad ako sa utang nyo. Ayaw nyo. Akong palayain. Huwag nyo akong sisihin. Hello Kuya Daoba. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Magbabayad daw siya para sa akin. Pumunta ka na rito. Sino ang tinatawagan mo? Hindi kami takot sa abogado. Sinasabi ko sa iyo, bumalik ka na lang sa pagiging gwardiya. Ibigay mo sa akin ang sahod mo. Itatago ko para sa iyo. Kapag lumabas ka para magtrabaho, guguluhin namin ang trabaho mo. Shen Hao. May utang ka sa kumpanya namin na 800,000. Kasama na ang interes. 1,400,000 na ang utang mo. Bayaran mo na. Kuya Daoba, huwag kang magalit. Ipapakilala ko sa iyo ang aking mapagmahal na ama. Si Shen Jiahua. Sinabi niya kanina na ayaw niyang putulin ang ugnayan namin. Kaya ang utang kong 800,000 ay singilin mo sa kanya. May bahay siya. Kapag ibinenta iyon, aabot din ng 1,000,000. Tandang, ikaw ba talaga ang magbabayad ng utang ni Shen Hao? Ginoo, umiiral ang batas sa lipunan. Bitawan mo muna ako. Batas, responsibilidad ng ama na bayaran ang utang ng anak. Kung ibebenta kita pambayad utang, makatarungan din naman 'di ba? Tama. Kuya Daoba, wala akong trabaho ngayon. Sabi ni Papa, kapag naghanap ako ng trabaho, guguluhin niya ako sa kumpanya. Ikaw na matanda ka. Ayaw mo siyang pagtrabahuhin. Paano siya makakabayad sa akin? Kung hindi siya makakabayad, wala kaming makakain. Gusto mo bang kunin ko ang lamang loob mo? Kuya Daoba, si Shen Hao ang may utang. Sa inyo, bakit kami ang hinahanap nyo? Madrasta lang ako. Wala akong kinalaman sa kanya. Siya. Hindi naman ganyan. Ang sinabi nila kanina. Sabi nila kanina, hahapan nila ako ng trabaho bilang gwardiya. At kukunin nila ang A-Kith card ko. Napakabuti nila sa akin. Niloloko nyo ako. Kukunin nyo ang A-Kith card. Tapos sasabihin nyo wala kayong kinalaman. Walang hiya ka, Shen Hao. Lustay ka sa pera. Idinamay mo pa ang mga magulang mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Malas?
Ang laki ng utang mo. Gusto mong kami ang magbayad. Asa ka pa. Kung ayaw niyong magbayad, ibebenta ko siya. Sa ibang bansa. Siguradong, mamamatay siya doon. Dalhin niyo na ang malas na yan. Huwag niyo akong sisingilin sa utang niya. Hindi ba anak niyo siya? Ang anak namin ay si Xiaolong lang. Mahal, pumirma ka na. Putulin na natin ang ugnayan bilang mag-ama. Wala na silang kinalaman dito. Paano na yan? Tara na. Ako na ang magbabayad. Walang kwenta. Ang mag-asawang iyon. Pinapunta kami rito ni Kuya Lee. Para umakto. Hindi ko inakalang mayroon pa lang. Ganito kasamang magulang sa mundo. Ginoong Shen. Ihahatid na kita. Huwag na may pupuntahan pa ako. Mauna na kayo. CJ. Mamayang hapon. Kukuha ako ng babaeng maisii para kay Xiaoru. Para turuan siya tungkol sa pananalapi. Ngayong gabi, pupunta ako sa Hongfu Building para sa hapunan. Ginoo, miyembro ka ba ng Hongfu Building? Hindi. Exclusive para sa miyembro lang kami. Kailangan mong gumastos ng 3 milyon para maging 1-star member. Si Ginoong Zhang Fugi ang nag-imbita sa akin. Room 505. Invitation code 888. Ginoong Shen. Dito po. Shenlong, talaga bang ililibre mo ako? Sa Hongfu Building, pumayag si Ate Xingyao na makipag-date sa akin. Kahit akyatin ko pa ang bundok ng mga patalim, o lumusong sa kumukulong mantika gagawin ko. Nagsinungaling ako sa pamilya ko tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Nakakuha ako ng 500,000. Sapat na siguro ito. Para sa gastusin dito. Si Shen Hao ang target ko. Isa ka lang napain. Ate Xingyao, ang ganda mo talaga. Bagay na bagay sa iyo. Ang pinakabagong kwintas na ito. Isusuot ko sa iyo. Nasa 26,000 ang halaga nito. May kumpanya na si Shen Hao. Siguradong mayaman na ang pamilya niya. Tara na. Gumastos ako ng 200,000 pero hindi ko man lang mahawakan ang kamay mo. Hindi ako naniniwala na hindi kita makukuha ngayon. Ginoo, miyembro po ba kayo ng Hongfu Building? Hindi. May appointment ba kayo? Anong room number? At invitation code? Wala rin. Akong ganoon. Paano maging miyembro dito? Miyembro. Para maging 1-star member. Kailangan gumastos ng 3 milyon. Shenlong. Magpa-member ka na. Tingnan mo ang mukha ng waiter. Baka isipin niya, wala tayong pambayad. Ate Xingyao. Sa ibang restaurant. Na lang tayo. Tawagan mo ang kuya mong si Shen Hao. Aayusin niya ito. Ate Xingyao. Hindi mo yata alam. Ang sitwasyon ng pamilya namin. Hindi kami close. Ng kuya ko. Sabi ko tawagan mo si Shen Hao. Hindi mo ba ako naiintindihan? Trabahador lang si Shen Hao. Tinanggal pa nga siya sa trabaho kamakailan. Wala siyang maitutulong kahit tawagan ko siya. Hindi mo ba alam? Mayaman na si Shen Hao. Nagbukas siya ng isang kumpanya. Siya ang pinakamayaman. Sa aming magkakaklase. Impossible. Ate Xingyao, baka nagkakamali ka lang. Nagkakamali. Mukhang wala talagang. Sinabi si Shen Hao. Sa inyo. Ma, alam mo na bang? Mayaman na si Shen Hao. Anong pinagsasabi mo, Xiaolong?
Mayaman na si Shen Hao. Sa tingin ko nababaliw na siya. Yun ang totoo. Xiao Long. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ni Shen Hao. Pinutol na namin ang ugnayan sa kanya. Hindi na siya kabilang sa pamilya natin. Ha? Ma. Mayaman na si Shen Hao. Hindi mo ba siya hihingan ng pera para sa pag-aaral ko? Pinutol niyo pa ang ugnayan sa kanya. Xiao Long. Gagawa kami ng paraan ng papa mo para sa pag-aaral mo. Basta, huwag mo nang babanggitin si Shen Hao. Totoo, ma. Nakita ko ang litrato niya na nakasakay sa mamahaling kotse. Ano ka mo? Mayaman na talaga siya. Paano nangyari yun? Mahal. May pera na si Shen Hao. Naglolokohan lang. Tayo kanina. Bakit nagkaganito? Tingnan mo, mahal. Ito ang kumpanya ni Shen Hao. Niloko niya tayong pumirma sa kasunduan para hindi natin makuha ang parte natin sa yaman niya. Walang hiyang bata. Mula pagkabata, hindi ko na siya gusto. Mapan lamang. Naging mayaman lang ang walang hiyang iyon. Ayaw na niya. Sa pamilya natin. Hindi pwede. Pinapirmahan niya ako ng kontrata. Wala na tayong habol. Hindi pwede, kailangan nating mabawi iyon. May kumpanya na. Bakit pa kailangang mag-aral sa ibang bansa? Ipamana na lang kay Xiao Long ang kumpanya niya. Xiao Hao. Gustong-gusto ko ang regalong gintong kahoy na pulseras. Mabuti naman at nagustuhan mo, Kuya Zhang. Noong una, nag-aalala pa ako na baka hindi mo magustuhan. Sa bundok ng Puting Usa, mayroong mahigit 30,000 ektarya ng gintong kahoy. Wala lang ang pulseras na iyon. Bakit ka bibili ng baluti at sandata? Mag-aartista ka ba? Hindi. Gusto ko lang talaga. Sakto, may kilala akong may-ari ng paggawaan ng bakal. Pwede ko siyang kausapin para gumawa ng iba't ibang baluti at espada para sa iyo. Kaso mabigat ang mga gamit na iyon. Ikaw na ang magmaneho para kunin. Ayos yan, Kuya Zhang. Napakalaking tulong mo. Mag-ingat ka sa hagdan, Ginoong Shen. Paano siya kumita ng ganoon kalaki? Kung alam ko lang na magiging mayaman siya, dapat sinagot ko na siya noong nasa eskwelahan pa kami. Anong klaseng malaking negosyo ang pinasok niya? Paano siya nagkapera ng ganoon? Hindi pwede. Si Shen Hao ay akin. Ang mga kailangan kong pagkain at mantika, ihanda niya na ayon sa plano. Magdagdag pa ng 500 kahon ng instant noodles. Maghanda rin ng dekalidad na tig-1,000 baka at tupa, 3,000 bik, at tig-5,000 sisiyo ng manok, baybe at gansa. Masusunod, Ginoong Shen. Aayusin ko na agad ang delivery. May de-deliver lahat sa loob ng 5 araw. Hello, Xiao Fang. Kailangan ko ng gamot ngayon. Kailan mo may de-deliver? Nasa mahigit 3 milyong gamot. Maraming order ito. Kuya Hao, tatanungin ko ang kumpanya kung kaya nilang mag-supply. Sasabihan kita agad. Sige, bilisan mo. Hello, Kuya Zhang. Iyong in-order kong 20,000 set ng baluti at electric baton. Kailan ko makukuha? Ipakuha mo na lang pagkalipas ng 1 linggo. CJ. Sapat na ang mga kagamitan ngayon. Kapag naitatag na ang baryo ng Puting Usa, kahit magkagulo sa mundo, hindi ako matatakot.